sa inyong lahat. Hindi natapos kahapon kasi palubog na araw. So at least natanggal na yung makapal na damo rito. Ayan, na-cultivate ko na rin. Kasi magandang magtanim ng halaman dito kasi very fertile yung ground. Yan, na itong iniwan ko yung isa pang kulitis dito, ang taas-taas na. So ayan po, hindi pa rin tayo tapos sa ating ginagawa. Tatapusin natin ngayong weekend na ito. Iyan yung gagawin nating compost. So yan, may mga pwede pang gamitin na panggatong, yung maliliit na sanga. Kaya marami yan, isinave ko yan last year, yung pinaputol yung malalaking puno rito. So yan ang mga naisip ko na mga panggatong. Yan matuyo na yan, saka yan pa. Mayroon pa doon malalaki doon sa itong gilid nitong shade andun sa kabila. So, maganda kasi ito na pang camping. Kapanggatong dito sa pag maglilit. So itong mga maliliit, magagamit pa rin natin yung pamparikit. Yan po, isang bigkis. Another dito. Ayan pa. Ayan. So tatapusin natin sa sa araw na ito. Ayan, naitali na natin. Ilalagay na lang natin sa isang tabi. Gagawa tayo ng hukay sa lugar na yan. May nakabaon na dyan, 2 months na. So pwede nang gamitin. So palalakihin natin ng konti. Ayan na yung damo. Humukay lang ako ng 1.5 feet. At yung tinanggal kong nabulok na, nilagay ko doon sa bagong plat, yung sa tabi ng bakod. At tatadta rin natin ng konti. Natadtad na yung ilalim. Yan, lalabo ng dahon, no? Akala mo pitsay.
Then apakan natin para masiksik. Saka yung mga dry na dahon ilalagay na rin natin dito. So mamaya na natin ito tatapusin kasi mayroon pang marami, may mga matatanggal pang mga damo doon sa ibang location. At dito naman tayo sa mga putol na kahoy na nakatayo dati dyan sa border na yan. So ngayon pinahiga ko para maging guard ba na hindi basta-basta mapasukan ng ni Oreo. So ayan, hindi pa tayo tapos. Ayan, marami pa. Siguro aabot tayo hanggang dito sa area na ito. Ito, yan. Ilang putol pa. Marami pa naman akong magagamit eh. Ayan o, nagkalat. Ito pa. So ayan, nalagyan na ng border. Kasi hindi pa ito nagagardenan sa area na ito. Alam nyo naman, last year malilim ito kasi ang tataas ng puno. Nung naputol na yung puno, nilagyan ng blasta blind lang na pang outdoor. Mangyayari sa kawayan yun. At magagamit ko pa rin yun. Ilalagay ko doon sa kabilang garden, sa kabilang bakod. So ayan, so ang ganda ng tignan, di ba? Balak ko magtanim dito ng mga spinach o kaya ilipat ko yung talong dito kasi bilad sa araw ito ng mga 6 na oras, 6 to 7 hours. Ayan, naitanim na yung maliit. Kaya maliit yan, kinain ng squirrel yung puno na putol. Hindi naman tuluyang namatay. Kanina mainit-init. Ngayon almost 12 o'clock na. Pero makulimlim na. Kasi ayon sa weather forecast, uulan mamaya.
So ayan. Ganito po ang paglilipat tanim pagka ganitong malaki na. Kasi nung itinanim yan maliliit ay dahil gawa sa ang daming ugat ng puno hindi lumalaki. So pukayin ang paligid niya ganito, tapos tusukin dito sa ilalim para makuha yung primary roots niya nasa ilalim na. Yan. Tapos doon din sa kabila tusukin po rito para hindi madurog yung para hindi madurog yung lupa, ma-disturb man yung ugat, konti ilan lang. Tapos ililipat natin doon sa bagong linis. Ayan. So buong buo po siya. Ayan po, buong buo. Ngayon ililipat ko na doon sa kabila. So ayan po. Tiyaga-tiyaga lang ang pag-garden mga kapatid. Ayan po yung hukay. Ayan, iniwan ko yung natutubigan yung Ayan po yung hukay. Yan natin itatanim. At ito po yung ating ililipat. Itong lalagyan pa rin natin dito. Kaya patubigan natin right away. Ayan, iwanan na lang natin dyan para magsawa siya. Kukunin ko pa yung isa pa doon. Ito na yung bagong plot. Inilipat ko yung talong dito kasi hindi maganda yung pwesto niya. Nasa maraming ugat na maliliit na nag-absorb ng pataba. Nasa malapit sa punong kahoy kasi yun nalililiman pa kung minsan. Inilipat ko na rito. Experiment ba? May 2 months pa mahigit pa naman bago mag-fall, bago mag-autumn or fall. May 2 months pa. So sana makahabol. Ayan. Bilikan natin ang hustong tubig. Ngayon almost tanghali na. Kaya kailangan niya maraming tubig. Mamaya pa sanang hapon kasi mabibitin tayo sa oras.